Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang Indian inspirational film na pinamagatang Stanley Kadaba. Now sit back and enjoy the movie. Si Stanley Fernandez ay nasa ikaapat na baitang sa isang paaralan sa Mumbai. Isa siyang malikhaing bata at madalas na gumagawa ng mga walang katotohanan ngunit kawili-wiling mga kwento upang sabihin sa klase. Dahil sa katangian niyang ito, lubos siyang nagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Sa simula ng pelikula, naglalakad si Stanley papunta sa paaralan na mayroong mga pasa sa kanyang mukha. Maaga siya ng isang oras kaya inaliw niya muna ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga kakaibang ingay hanggang sa dumating ang kanyang mga kaibigan at doon niya pinangunahan ang buong klase para kumanta. Ang English teacher na si Rosie ay isang mapagmahal at maalagang guro na nagtuturo sa masayang paraan kaya itinuturi siyang paborito ng lahat. Napansin ni Rosie ang mga pasa sa mukha ni Stanley at nag-aalalang tinanong kung paano niya ito nakuha. Gumawa si Stanley ng isa sa kanyang mga malikhaing kwento at pinahayag na lumipad ang kanyang ina palabas ng bus upang saluhin siya ngunit nabigo kaya nahulog siya sa kalsada. Tumawa si Rosie at ang kanyang mga kasamahan at nakalimutan ng tanungin kung paano niya talaga nakuha ang mga pasa. Pinapunta si Stanley sa banyo upang hugasan ang kanyang mukha kung saan nakita niya ang kanyang Hindi teacher na si Mr. Verma. Si Verma ay isang matakaw na lalaki at laging pinag-iinteresan ang lunchbox ng lahat na kung tawagin ay daba. Dahil sa kanyang masamang pag-uugali, binansagan siyang kadus ng mga estudyante. Inutusan niya si Stanley na kaagad na bumalik sa kanyang klase. Ang kasunod nito ay ang klase ng science teacher na si Mrs. Ayer. Napansin niyang nawawala ang ilang pahina mula sa libro ni Stanley. Nang tinanong, iginiit ni Stanley na pinunit ito ng kanyang nakababatang kapatid. Hinayaan lamang ito ng guro at sinabi kay Stanley na maging maingat sa susunod. Pagkatapos nito ay ang hindi subject na itinuturo ni Verma. Meron siyang subong tabako na pumipigil sa kanya magsalita ng malinaw, ngunit wala siyang pakialam sa kalidad ng edukasyon na maibibigay niya. Ang tanging nasa isip ni Verma ay ang lunchbox ng mga bata na kadalasang naglalaman ng mga masasarap at lutong bahay na pagkain. Nakasanayan itong gawin sa paaralan maging ng mga guro na magdala ng pagkain para sa tanghalian. Hindi kailanman nagdala ng daba si Verma at sa halip ay pinagnanasahan niya ang mga baon ng iba hanggang sa puntong kinakatakutan na siya ng mga bata tuwing lunch break. Habang nagtuturo siya sa klase, isang bata ang palihim na binuksan ang kanyang lunchbox at kumuha ng kaunti sa kanyang pananghalian. Naamoy ni Verma ang pagkain dahilan upang hindi siya makapag-focus sa pagtuturo. Tinanong niya kung sino ang nagbukas ng kanilang daba ngunit walang sumagot sa kanya. Dahil desperadong makakain ng kahit na ano, lumabas siya sa klase at pumunta sa silid ng mga guro. Dahil hindi siya nagdadala ng kanyang sariling pagkain, naghanap siya sa buong silid at nakita ang isang lunchbox na puno ng Jollibees. Nilamon niya ang mga ito at agad na ibinalik ang lunchbox bago pa siya makita ng iba. Sa pagsapit ng lunch break, binuksan ng mga bata ang kanilang mga lunchbox at ipinakita ang iba't ibang uri ng baong pagkain para sa araw na yun. Habang kinakain ng iba ang kanilang mga baon, naglakad-lakad si Stanley habang nakatingin sa kanila. Hindi siya nagdadala ng lunchbox sa paaralan, ngunit hindi katulad ni Verma, hindi siya nanghihingi ng pagkain sa kanyang mga kaibigan. Tinanong ng kanyang kaibigan na si Aman kung anong kakainin niya at sumagot si Stanley na bibili siya ng street food sa labas ng paaralan. Inalok ni Aman na kumuha siya ng ilan sa kanyang pagkain dahil maraming pinabaon ang kanyang ina. Subalit pinigilan sila ni Verma na maghati at minaliit si Stanley dahil sa hindi niya pagdala ng sariling daba. Matapos pigilan ang kawawang bata sa pagkain, walang hiyang hiningi ng guro ang pagkain ng mga estudyante na labis nilang ikinainis. Sa kabilang banda, uminom naman ng maraming tubig si Stanley at nagsinungaling tungkol sa pagbili niya ng street food. Sa buong maghapon, humingi siya ng tubig sa kanyang mga kaibigan at uminom para hindi siya magutom. Pagkatapos ng klase, pumila ang mga bata sa harap ng isang tindahan para bumili ng chichirya, ngunit si Stanley na hindi pa kumakain buong araw ay naglakad lamang pauwi. Kinabukasan habang naka-lunch break, muling hindi nagdala ng lunchbox si Stanley, ngunit sa pagkakataong ito, isang bata ang nagbigay sa kanya ng pagkain nang hindi nalalaman ni Verma. Sa silid ng mga guro, ang lahat ay kumakain sa sarili nilang lunchbox maliban kay Verma. Nang inalok siya ng cookies ng kanyang kasamahan, nagkunwari siyang nahihiya ngunit alam ng kanyang mga kasamahan na hindi siya tatanggi pagdating sa pagkain kahit natutukan pa siya ng baril. Sawa na ang lahat sa pag-uugali ni Verma ngunit walang sino man ang nagsalita sa pagiging niyang matakaw. Pagkatapos ng klase, nagpasya ang mga bata na maglaro ng football at inimbitahang sumali si Stanley. Tumanggi si Stanley noong una dahil kailangan niya magpaalam sa kanyang ina. Binigyan siya ng telepono ni Aman na nakatago sa isang lihim na compartment sa kanyang bag.
Nagkunwaring may tinatawagan si Stanley at sinabing pinayagan siya ng kanyang ina na manatili sa labas ng mas matagal. Pagkatapos ng klase, naglaro ang mga bata, sabay na kumain at nagkaroon ng magandang oras. Kinabukasan, minarkahan ni Rosie ang sulat na ginawa ni Stanley at natawa sa nakakatawang estilo ng pagsulat ng bata. Na-impress ang guro sa gawa ni Stanley kaya binigyan niya ito ng candy para purihin ang kanyang gawa. Ipinaalam niya din sa mga bata na pagkatapos ng Christmas break ay kailangan nilang manatili sa paaralan ng mas mahabang oras para sa karagdagang klase. Ipinayo niya sa mga bata na magdala ng mas malaking lunchbox dahil baka magutom sila sa buong araw. Noong December 12, natandaan ni Stanley ang kaarawan ni Rosie at binigkas ang nakakatawang tula na kanyang isinulat para sa kanya. Natawa si Rosie sa pagiging niyang bibo at inabutan siya ng isang bar ng tsokolate. Kinalaunan, makikita si Stanley na ibinabahagi ang tsokolate sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa unang araw pagkatapos ng Christmas break, ang lahat na magulang ay nagluto ng maraming masarap na pagkain upang hindi magutom ang mga bata sa dagdag na klase. Inilagay nila ang kanilang mga baunan sa harap ng klase na hindi maiwasang mapansin ni Verma. Naging interesado siya sa lunchbox ni Aman na merong 4 na lalagyan. Nahirapan siyang magturo dahil nadidistract siya sa mga lunchbox kada 2 segundo. Bago mag-lunch break, nasa ibang klase si Verma sa kabilang dulo ng paaralan. Sa halip na magturo, hinambing niya ang mga baunan at nagkwento tungkol sa mga pagkain habang sabik na naghihintay na lamunin ang baon ni Aman. Nang matapos ang klase, tumakbo siya papunta sa klase ni Stanley ngunit pinigilan siya ni Mrs. Ayer sa daan. Nang makarating siya sa classroom, ubos na ang lahat na pagkain. Hindi magawang magalit ni Verma sa mga bata dahil para ito sa kanila. Ngunit nang malaman niyang ibinahagi nila ang pagkain kay Stanley, inakusahan niya ang bata ng pangingikil sa kanya mga kaibigan. Napahiya ang kawawang bata pagkatapos ng nangyari. Kinabukasan, iniwasan niyang humingi ng pagkain sa kanya mga kaibigan. Kanyang sinabi na siya uuwi para kumain ng mainit na pagkain na inihanda ng kanyang ina. Pumalit si Verma sa kanyang pwesto at nilamon ang lahat ng pagkain ng bata. Nagpatuloy ito ng ilang araw hanggang sa mapansin ni Ama na hindi naman talaga umuwi si Stanley para kumuha ng pagkain at sa halip ay gumagala lang ito sa labas. Sa araw ding yun, inaamin siya sa kanyang kasinungalingan, subalit iginiit ni Stanley na umalis ang kanyang mga magulang patungong ibang bansa kaya walang nagluluto para sa kanya sa bahay. Nag-alok ng tulong ang kanyang mga kaibigan at nagplanong magtago kay Verma para sabay-sabay silang makakain hanggang sa bumalik ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, sabik na pumasok si Verma sa classroom ngunit wala itong nadatnang estudyante. Hinanap niya ang mga bata sa paaralan ngunit hindi niya ito matagpuan. Kinalaunan, tinanong niya ang mga bata kung saan sila pumunta at sumagot na pinakain sila sa labas upang hindi maging makalat ang classroom. Sa mga sumunod na araw, sinabi nila kay Verma ang iba't ibang lokasyon na naging dahilan ng pagiging gutom ng guro araw-araw. Isang araw, matagumpay niyang nahanap ang mga bata sa rooftop at nalamang nagtatago sila para kay Stanley. Sa sobrang galit, minaliit niya si Stanley at inutusan siyang magdala ng sarili niyang daba o wag nang pumasok sa eskwela. Tumatak kay Stanley ang mga masasakit na salita ni Verma at hindi na siya pumasok sa klase kinabukasan. Sa sumunod na araw, naganap ang audition para sa inter-school dance performance. Alam ng kanya mga kaibigan na si Stanley ang perpektong kalahok ngunit hindi nila alam kung saan siya hahanapin. Nagsimulang mamiss ng mga guro ang presensya ni Stanley, kasama na dito si Verma na labis na nagsisisi sa kanyang ginawa. Isang araw pagkatapos ng klase, nahanap nila si Stanley sa labas at sinabi sa kanya ang tungkol sa audition. Kasunod nito, pumunta si Stanley sa lokasyon kung saan ginaganap ang dance rehearsal. Pinanood niya ang pagsasanay ng mga bata mula sa malayo at palihim na pinag-aralan ang kanilang galaw. Sa pagdaan ng mga araw, lalo siyang na-miss ni Rosie sa klase at labis na nag-alala para sa kanya. Ipinagtapat sa kanya ng grupo ni Aman ang dahilan kung bakit hindi na pumapasok si Stanley. Labis siyang nainis at nagalit sa katotohanang ginulo ni Verma ang edukasyon ng isang bata dahil lang sa pagkain. Pagsapit ng lunch break, nilapitan niya ito at inalok ng isang box ng cake. Nang magkunwaring nag-aalangan si Verma, tinanong siya ni Rosie kung masaya na siya matapos niyang bulihin ang kanyang mga estudyante. Pinagsabihan niya din ito sa pagiging niya matakaw at sasabihin sa principal ang nangyari. Ang takot at nahihiyang si Verma ay nakiusap kay Rosie na wag itong gawin. Nang hapon ding yun, muling pumunta si Stanley sa rehearsal at nagsimulang mag-ensayo na mag-isa. Napansin siya ng isang guro at inaniyahan siyang sumali. Kinabukasan, dinala ni Stanley sa unang pagkakataon ang sarili niyang daba sa paaralan. Meron din itong 4 na lalagyan at ang lahat ay puno ng masasarap na lutong bahay. Iniabot niya ang daba kay Verma at humingi ng permisong ipagpatuloy ang pagpasok niya sa paaralan. Dahil dito,
Hindi mapigilang umiyak nang nahihiyang si Verma. Nalaman ng principal ang tungkol sa nangyari at ipinatawag ang grupo ni Stanley sa kanyang opisina. Ipinaalam ng principal na nag-resign na si Verma at nag-iwan ng liham na humihingi ng tawad kay Stanley. Sa kanyang sulat, nangako siyang hindi na babalik sa paaralan. Sa araw ng dance program, ginawang host si Stanley dahil sa kanyang pagiging bibo. Pinuri ng lahat ang kanyang performance na labis na ikinatuwa ng bata. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ni Rosie at inalok na ihahatid na siya pauwi sa bahay. Tumanggi si Stanley at sinabing naghihintay ang kanyang ina sa kanilang sasakyan. Subalit napatunayang nagsisinungaling lang ang bata nang ipagmaneho siya pauwi ng principal. Napag-alaman na si Stanley ay isang ulilang bata at nagtatrabaho sa isang restaurant na pinamamahalaan ng kanyang tiyuhin. Sinampal ng tiyuhin ang bata dahil sa pag-uwi nito ng late at inutusan siyang kaagad na magtrabaho. Ilang beses siyang sinaktan ng kanyang tiyuhin na nagpapaliwanag sa madalas na mga pasa sa kanyang muka. Gusto ni Stanley na makibagay sa kanyang mga kaibigan, kaya't gumagawa siya ng mga kakaibang kwento tungkol sa kanyang mga magulang, subalit dahil walang magluluto para sa kanya, hindi siya nakapagdadala ng pagkain sa paaralan. Ang tanging nagmamalasakit sa kanya ay ang kusinerong si Akram. Siya ang naglagay ng masasarap na tirang pagkain mula sa restaurant para kay Stanley. Ipinangako niyang gagawin ito araw-araw nang hindi nalalaman ng kanyang tiyuhin. Kinabukasan, pumasok si Stanley sa paaralan na may dalang daba na puno ng pagkaing inihanda ni Akram. Ibinahagi niya ito sa kanyang mga kaibigan habang ipinagmamayabang kung paano ito ginawa ng kanyang ina. Sa huling eksena, makikita si Stanley na ibinabahagi ang daba sa mga guro ng paaralan at pati na rin sa janitor at sa kanyang mga kaibigan. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.